Okay, maraming salamat Brother Jando. So, makapagpasalamat na ako na kaganina, no? So, ang akin na lang huling mensahe, aral lang po tayo mga kapatid, no? At wag na po tayo magpaguyo sa mga protestante. Kita nyo naman no? Nakita nyo kung paano siya mag-argument. No, binibigay ko na sa kanya yung talata, inaaprobahan niya, pero kukontrahin pa rin niya para lang mailako yung sarili niyang aral. No? So, In-interpret niya mag-isa, bro, kung ano-ano pinagsasabi. kaya nga No? hindi ko na maunawaan Ikaw, minsan nga. mas naging Bible alone ka kaysa sa kanya. Oo. Kaya nga, isa nga yan sa Naging Bible pinapractice ko alone ngayon. ka. Isa sa pinapractice ko ngayon kasi nakita ko, hindi sila naniniwala kahit gumagamit din ng reference. So, ang inaano ko ngayon, ang pinapractice ko sarili ko, paano i-explain ang Bible in the language of Protestant. Kasi yun ang lingwahe nila eh. Pero, talagang, yung talagang, Biblia ba? Biblia talaga. Yun ang pinapractice ko ngayon. Kaya ang ginagawa ko sa kanila. Kasi kung gagamit tayo ng ibang kita nyo kahapon sa amin ni Pastor Rian, mas si Rian pag gumamit ng diksyonaryo. Letra por letra ka na nga ngayon, eh, no? So, Oo. tapos sila pa ayaw nag-interpret na. So, isa lang na Katoliko. Ipinapakita ko sa kanila na kahit Bible alone, mali sila. Mali talaga sila. Ano bro, Yun ang ginagawa ko ngayon. Letra por letra ka. Letra por letra ka. Correct. Lita po lita talaga. Inaano ko kaya ano yung inuuting kay sa Tagalog? Inuutingkay. Utingkay ba yung Tagalog? Walang Hindi, sinusuri, Bisaya walang yun. sinusuri. O parang inaano ko talaga ba? Hinahalongkat. Naghahalongkat talaga ako ng mga kasi Himay-himay. nasa ano na tayo nasa computer na ngayon kasi madali na maghalongkat ng ng mga verses kahit ano-anong talata, ano-anong version. Talagang tinitingnan ko lahat ng version para kung ano yung litra na bagay sa kanila, yun talagang ititira ko sa kanila, yun talagang agin sa paniniwala nila. May pumasok, God is good. Sino yun? Mm-mm. So tapusin ko lang yung pasasalamat ko, no, at yun nga mga kapatid, tuloy lang po tayo sa pag-aaral sa pamamagitan ng punto por punto. At darating ang araw, wala nang sulpot na maghahari sa balat ng Pilipinas. Bro, bumalik yata si Bro Lloyd. Bumalik ba? God is good na siya. Ayan. May sadya yan sa'yo, Brother Angel. Bro. May sadya sa'yo yan. Sasagutin ka daw niya. Late na eh. Ano may paglilingkod? Wala na, oras na. Alas 12 na. Alas 12 na sa kanila. So, ganun. Alas 12 na. Ba't ka balik, Pastor Lloyd? Sa kasiyahan ni Icon, gusto niya raw akong pabalikin. Tapos si Bro Angel, may tanong daw. Brother Angel, magtanong ka. Magtanong. Brother Angel, pagkakataon mo na to, Brother Angel. Okay lang ba, bro? Sige, go ahead. Amen. Praise the Lord. Salamat po. So, unang-una, ang sabi mo kasi kanina, no, ang sinabi mo kanina is justified by faith alone. Tama po ba 'yon? Yung paksa po namin ay justification before God. Yan ay by faith alone. So, hindi kasama ang gawa ng tao. Hindi kasama ang not by works, not by law, kundi ito po ay by faith. So, ang ibig mo sabihin na pag sinabi mo alone, so hindi na kailangan ng gawa. Tama po ba 'yon para maligtas? Hindi kasama ang gawa ayon sa Roma 4. Yung kay James naman kasi ay Christian living po 'yun, mga taong ligtas na, hindi para maligtas. So when you said justified na sila. So when you said alone, pag sinabi mong alone, ibig sabihin wala nang kasamang gawa? Wala nang kasama totally? Maliligtas ka na? Tama ba 'yon? Sa kaligtasan. Pero sa pamumuhay Kristiyano, pagkatapos mong maligtas, yung pananampalatayang iyon na nag-justify sa'yo, nagbubunga ng gawa.
magkaiba kasi yung position natin. Ganito ka-clarify ko lang, hindi na nagsang-ayon ako kay John Ray o kung nagsang-ayon siya sa akin. Sa inyo kasi yung gawa ay ugat. Sa amin, yung gawa, bunga. Sa inyo, cause. Sa amin, result. So, ibig sabihin, yung mabuting gawa ay resulta ng kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos. So, kung mayroon palang gawang resulta, hindi siya alone, tama? Sa Christian living, kasi nga may statement ako doon na pinahayag. Ibig sabihin, sabi mo kasi alone eh. The word Yeah. alone. So, sabi mo Oo. alone, wala na siyang gawa. Bakit ngayon may mabubunga pa ng gawa? Di may gawa. After ka nang naligtas, hindi para pamaligtas. Yung debate kasi Yung ng alone nga. Sabi mo alone. When you Yes, said yes. alone, wag mo dagdagan. Brother Lloyd, may, Dinadagdagan mo ng gawa. may tanong ako, Brother Lloyd. At kay Bro Angel muna, Bro Jando. May gusto sana ko itanong eh. Opo, next. Tapos, Next. isa lang. Excited? Hindi, gusto ko sana itanong. Bro Angel kasi Hindi, na tinatanong. itatanong ko lang sana kasi Bro Angel, kung hindi inalay, kung hindi sumunod si Abraham sa pag-alay ng kanyang anak, ma-justify ba siya? Yun ang tanong ko sana. Sa sunod. Yan, isa lang clarify. Ang tinatanong kasi ni Bro Angel, paano nga ba naging matuwid ang tao sa harap ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, sa pananampalataya. Yun na nga. No, Kung, hindi po. Mali. Yung pong alone kasing word eh. alone eh. Oo. Alone. Wait lang. So- Makinig ka bro. Yung alone kasi dinadag niya yan lahat mga baptist, mga ano. Very dangerous eh. Why? When you said alone bro, Hindi na kailangan ng tapos gawa. sabihin mo, magbubunga nito, magbubunga. Hindi siya alone. Kailangan tignan mo muna yung grammar na ginagamit niyo bro eh. When you said alone, kaya doon kayo nagkakaproblema eh. Especially wala yan sa Biblia, yung alone. Eh di idadagdag mo. Pag dinagdag mo yan sa Biblia, kayo ang nagdagdag nun, hindi na yung Biblia. Kasi kapag Bible alone ka bro, lahat ng sasabihin mo, walang interpretation yan. Bible alone nga eh. Ang nangyayari sa inyo, wala sa Biblia, sasabihin mo kanina rin, pinakikinggan kita. Sabi mo dun sa Santiago 2:24 sa 27, dinadagdag mo, by men yun. Wala naman nakalagay. Word for word, not by faith alone. Kaya medyo maguguluhan yung mga nanonood sa inyo, bro. Talaga Ano ba nalilito. talaga? Malilito sila kasi Bible alone kayo. Tandaan mo, hindi kayo Sabihin Katoliko. mo. Oh. Oo, Kaya nga, ang tanong ko sa kanya, kung hindi inalay ni Abraham ang kanyang anak, matuwid ba siya? Exactly. Kaya nga doon tayo ngayon. Sagutin mo nga yan, Brother Lloyd. Kung hindi inalay ni Abraham ang kanyang anak, Para maiwasan natin yung argument loaded, tapusin muna natin yung sa kay Angel. Tapos isunod ko sa inyo. Yung kay Angel kasi, sasagot ako Bro Angel, okay lang ba? Okay, hindi, yun nga no, i-specify natin bro, no, yung sinasabi mo kasi galing sa bibig niyo yun lagi, alone. Yeah, sasagot ako. When you said alone, wag ka man lang dagdag, wag mo sinabing magbubunga. Pag nagbunga yan na dapat magbunga. Bro, tingnan mo yung alone doon na word kasi. Pag kailangan mong magbunga, hindi nga siya alone. So mayroon siyang gagawin pa rin. So why you have to put alone? oh, So, Sige nga, bro. dun sa paglagay ng alone na hindi makita, sabi mo sa Romans chapter 4. Pero yung pananampalataya kasi doon walang kasama. Hindi niya kasama ang gawa. So, nag-iisa lang siya, kaya nga alone. So, hindi specific na kailangan mo talagang mabasa na alone para paniwalaan mo kung nandun naman ang aral. Kagaya ng Biblia, wala naman sa Biblia, hindi naman nababasa, pero pinaniniwalaan natin ang Trinity. Dahil nandyan yung concept ng aral. Pero Kahit Bible babalikan mo ang Romans chapter 4, Bible wala alone ka kayo. naman mababasa na. Sige. Bro, Bible alone kayo, tama? Yeah. Bakit yung alone wala sa Biblia? Pinangangaral nyo. Hindi ibig sabihin na ang word ay wala. ito yung nagsabi, alone, hindi kailangan ng gawa. Ano silbi ng Bible alone nyo kung wala yung mga pinangangaral nyo sa Biblia? Ano silbi ng Bible alone? Huwag ka mag-interpret bro. Pag Bible alone nga eh. Alone nga eh.
Ba't ka sasagot nagdadagdag ako, ng alone kung wala naman sa Biblia yun? Okay. Pag sinabi mo kasing alone, wala siyang kasama. So yung tanong ko, sa Romans chapter 4, may kasama ba doong gawa? No, yung alone mong dinagdag, ang punto ko, Sagutin mo, bro. bakit ka Meron bang nagdadagdag kasama ng gawa sa alone? Romans chapter 4? Bro, Bible alone ka. Ba't ka nagdadagdag ng alone sa wala naman nakalagay? Kapatid, hindi ka na kikinig kanina, sumagot ako sa tanong mo. Ngayon, nagtatanong ako para doon naman ako kay Brother Jando para mamaya babalikan na lang kita. Bro, Kasi hindi nasabi kami mo kasi, pag walang kasama, ikaw ba pag wala kang kasama, masasabi mo bang alone ka o hindi? Alone pag Ayaw walang na. kasama. Yun. Oo. Yung punto ko. Alone pag walang kasama. Doon naman ako kay Brother Jando. Pag hindi inalay, si Isaac, O pag hindi inalay, matuwid ba siya? Halimbawa, nanampalataya siya na ang Diyos ay Diyos. Nanampalataya siya na ang Diyos na kausap niya ay ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Nanampalataya siya doon. Nang sinabi ng Diyos sa kanya, iyalin mo yung anak, sabihin niya, ayoko. Matuwid ba siya sa paningin ng Diyos o hindi? Sagutin mo. hindi. Kasi yung, Bakit hindi matuwid? Nanampalataya siya. yung Hindi na-mention may ko gawa, doon, kailangan ng gawa. Yun nga sinasabi namin, Saglit bro. lang, bro, Angela, Ikaw kasi yung nagsabi kasi, Brother Lloyd, Ikaw, para hindi Mali- faith alone. Magiging matuwid ang tao. Magiging matuwid ang tao by faith alone. Di ba? Saglit lang, bro. Sige. Sa takat ako. Doon kasi sa si Isaac kasi pwede siyang maging son of promise at idol. Kasi nga yung pinakamahal yung anak. self-interpretation pag mo hindi yun, bro inalay, patapusin mo muna ako, bro Angel. Pag hindi inalay ni Abraham, yung kanyang anak, ayun yung mas mahalaga kaysa sa kanya. Dahil inalay niya, ipinapakita niya na siya ay huwaran sa lahat ng mananampalataya na kaya niyang ibigay ang lahat para sa Diyos. Ang pananampalataya ni Abraham ay nagre-resulta ng pananampalataya na may kasamang So, gawa. Ay, hindi Pero resulta hindi yun. Kasi, Hindi. kasi utos eh. May utos eh. Hindi siya alone, bro Jando. Hindi, siya alone kasi may Oh, gawa eh. kasi may utos. Hindi, bago siya gumawa, may utos. Mali eh. May utos. Ialay mo sa akin ang iyong anak. May utos eh. Ginawa. Oh, May ginawa. Diyan kayo sige, may utos. may Pero utos. dito sa mali yung sinabi ni Brother John Ray na si Abraham ay naligtas, Genesis 12 pa lang. Kasi nga, Genesis 22. Hindi yan ang tanong ko, bro. Ang tanong ko ba, nung manampalataya si Abraham, matuwid na ba siya noon? Yes or no? Yes. Matuwid. Na siya sa Kung hindi sunod yung utos, sinabi niya ayoko. Matuwid ba siya sa tingin ng Panginoon? Hindi na. Walang gawa. Hindi siya gumawa. Wala siyang gawa. Presuntos na yon, presumption, kasi nga yung Biblia kasi presumption na pinahayag. Di. Inalay talaga To prove lang bro, na pag walang gawa, hindi talaga. Patay talaga ang pananampalataya. May pananampalataya na siya. Pero pag hindi siya gumawa, patay talaga yon. Yan ang ibig sabihin. So, That's my ibig point. sabihin, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga na. Nagbubunga? Ng gawa. Hindi nagbubunga. Talagang gumawa. May utos nga eh. Ikaw na nga ang nagsabi. Yung believe is an action word. Yung paggawa nung hindi ba action yun? Ang gulo Nabasa ng mo ba aral ang mo, bro. James chapter 2, bro Jando? Yun na nga binasa ni John Ray kanina. Kaya naging matuwid si Abraham sa paningin ng Diyos. He is justified by works. Di ba yun ang binasa ni John Ray kanina? So yung tanong, para kanino, Ano para kanino? justification na binanggit doon, ayon sa context ng talata, sa James chapter 2 verse 1 pa lang, para kanino? Ano- Para sa Diyos o para sa kapatid niya? Ang layo naman. Ang pinag-uusapan dito, ang pinag-uusapan natin dito, si Abraham ba justified ba by work? Sabi mo kasi kanina kay John Ray, hindi, walang mabasa. Ngayong binasa na niya, ba't hindi mo marunong basahin? Hindi ka na marunong bumasa. Yung context ng debate namin ni John Ray, justification before God.
Just, yung ginamit ng talata is justification before men kasi nga in-address ni James. kung ba, Brother John Ray, saan talata yung sinabi yung binasa mo kanina? Justified by God? Saan mong talata binasa yon? Romans 8:33 sa King James Version. Romans 8:33. Oh, ating King basahin James ulit. Version. Oh. Sabi mo justified by man eh. works nga yan. Oh, justified by man. Oh. Sa James. Oh, ito. Who shall lay anything to the charge of God's effect? It is God that justified. Ano sino mag-justify dito? Ang context, ang Diyos ang nag-justify sa kanyang mga pinili. Sabi mo justified by man. Saan mo nabasa yung justified by man? Saan mo nabasa 'yon? Ang aral ay Hindi saan mo nabasa. Ikaw ang nagsabi justified by man. Saan mo nabasa justified by man? Yung sa James. James chapter 2 sinabi ko. James chapter 2. James, ano talata? James Chapter 2, justified by men. Sige nga. James alone kayo, James 2. Anong verse? 22 or 24 ata yung na-quote ni John Ray. 22. Natin kung justified by men yun. Sige. Nakalagay. Tito tayo. Sabi sa 22. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. O, walang justified by man. Ano iba talata? Itan mo sa hanggang 24. Itan mo hanggang 24, bro. 24. You see then how that by works a man is justified and not by faith only. By Maganda men nga yan. to sa ano eh. Maganda nga to basahin sa ibang version to eh. Talagang faith alone to eh. Anong faith alone? Hindi yan faith alone. Faith alone to. Ito, basahin ko. ARB. Sabi dito ha. So you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Ay, gawa. By works yan, bro. By Oo. works. So, sabi, walang works. Yung talatang ginamit na easy to read version. Ano? Hindi siya major translation kaya nga Ba't ka ng translation? Yan by what they do. Ano yung do? Di ba act yung do? Di ba gawa May yun? scholar ka ba? Brother Jando, ganito na lang. May scholar ka ba na magpapatunay na yung easy to read version ay tugma at akma na translation ayon sa James chapter 2. Talagang tugma. Ating basahin yan sa NRSB. Ano sabi sa NRSB? Talagang tugma yan. You see that a person is justified by works and not by faith alone. Sa King James, ganun din na sa King James 2:24. Ye see then how that by works a man is justified and not by faith only. Huwag mo sabihin sa akin, mali ang King James naman dyan, not by faith only. Kasama works, bro, ng tao. So mali ang King James bro, na not by faith only, mali yan. Hindi mali ang King James. Mali lang. Ikaw talaga yung mali. Hindi pala mali ang King James. Mali daw ang interpretation natin. Hindi kami Hindi kami nag-i-interpret. Ikaw ang nagsabi, faith alone. Sabi nga to, not by faith only. Eto pa, dadagan pa natin. Second Peter 1 verse 5, anong sabi dito? And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Add to your faith. Klaro niyang add to your faith virtue. And to virtue knowledge. Meron pa, 6. 6. 6, 7. Ang dami. And, ang dami. Basta ito yung klaro. Add to your faith. Ididagdagan ngayon pananampalataya mo. Kung faith alone pa, wag ka na maglagay ng virtue at saka knowledge. Faith, okay na. Faith alone, okay na. Wag ka na magdagdag ng virtue. 6 pa, bro, 6. 6. And to knowledge, temperance. Ito temperance, patience. Ito patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. For if these things be in you, these things, talaga, kompleto talaga ha. For if these things be in you, kung wala kasi faith alone ka lang. Wala yung iba. And abound, they make you that you shall neither be barren, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things, faith alone lang, huwag mo idagdag yung virtue, yung knowledge, huwag mo idagdag yung godliness, faith alone lang. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Kaya nga dagdagan
Add Ano to na your naman ang faith. self-interpretation mo dyan? Oy, Bro, mali na Jando, naman sandali. yung interpretation niya. Ano na naman ang self-interpretation mo dyan, bro? Baka hindi mo nabasa yan. Oh, hindi mo nabasa to? Add to your faith? Hindi mo nabasa to? Sasagot ako. Okay, sasagot ako. So sa aral kasi ng ng Biblia sa Reform Perspective, yung faith alone kasi para maunawaan ninyo at mapag-aralan niyo, patungkol yan kung paano naligtas ang tao. Para hindi siya magmayabang sa harap ng Diyos. Yun po yung Romans chapter. Hindi namin paniniwalaan, wala sa Biblia nga, bro eh. Wala sa Biblia. Wala sa Biblia, bro. Basahin Bakit mo kami Romans 4. paniniwalaan? Romans 4 verse 1 down to 4. May alone ba dyan, bro Jando? Bigay yung binibigay niya. Sige, Kanina pa ating siya basahin alone. kung mayroon bang alone dito. Romans chapter 4 verse 1 to 4. Ating basahin kung mayroon bang faith. Pinipilit ko sa tao eh. Oh, sige, ating basahin kung may... Pinipilit ko sa tao yung alone eh. Oh, sige, ating basahin kung mayroon ba talagang faith alone dito ha. Tagalogin ko lang. Tingnan Oh, mo. sige, Tagalogin natin na para maklaro. Tungkol kay Abraham. Ating Englishin para fair naman sa kanya. Sige, Englishin May alone. natin. What shall we Puro alone, say wala then of Abraham, the father of our race? What was his experience? If he was put right with God by the things he did, he would have something to boast about, but not in God's sight. The scripture says Abraham believed God and because of his faith accepted him as righteous. Oh, meron palang righteous pala dito. Sabi ni Edwin de la Cruz, no one is righteous. Eto, nadagdagan pa tayo ng ebidensya. Oh, si Abraham pala righteous. Oh, next. A person who works is paid wages, but they are not regarded as a gift. They are something that's a Naguguluhan ng kasama niya. Oh, pati kasama niya si Erwin de la Cruz, sabi niya, no one is righteous. Ito na, dinagdagan pa ni banggaan sila dito ngayon. Yung bro Lloyd, saan mababasa yung alone yan? Wala na. Kung basa ninyo, yung Romans chapter 4, binanggit doon sa verse 3 and verse 4. May alone? Trabaho si Abraham. So kung hindi siya nagtrabaho, Alone eh. Teka, kinakausap na lang yung kanya mga nasa live niya. I-mute natin to. Hindi na tayo kinakausap dito eh. Kinakausap niya yung mga viewers na lang niya. Wala na. Hindi. Kaya mo mag-live yan, makikita nila kung paano basahin mo alone. Hindi na tayo ang kausap, Brother John Ray. Ang kinakausap niya, yun na lang live na lang niya. Diyan ka na lang mag-focus sa live mo. Pinagbigyan ka na nga ni Brother Angel eh. Kina Brother Angel ngayon, alas 12:26 na kina Brother Angel. Madaling araw na kina Brother Angel. Pinagbigyan ka niya. Tapos uunahin mo yung mga viewers mo. Brother Angel, ano na lang tayo, Brother Angel? Maghuling mensahe na lang tayo, Brother Angel. Kasi... Walang galang ka. Walang galang eh. Tayo ang nakikipag-usap sa kanya, iba ang kinakausap, napakabastos nito. Alisin ko na lang ito. Nako, wala tayong maano rito. Siya yung kinakausap natin. Ibang kinakausap. Nako. At iba sinasabi sa live niya. Nako, hindi mo maluloko. Mas maraming nanonood sa live namin kaysa sa live mo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit.
Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.